Chicken shawarma na ganitong paraan yung pagkakaluto o pagkakagawa dito sa bahay ng aking mga amo. Isang perasong manok, inalisan ng balat, hinugasan at nilinisang mabuti. Papakuluan at ilalaga hanggang sa maluto, pero bago yun, inalisan ko muna ng mga impurities. Naglagay ako ng mga ilang buong baharat lamang at walang powder. Ilalaga mga 45 minutes o hanggang sa maluto yung manok. At kapag malapit ng maluto, naglalagay na ako ng asin. Hahayaan ko lamang yan sa mga ilang minuto pa. Habang hinihintay na tuluyang maluto yung manok, inasikaso ko naman itong kasgir dahil kakailanganin or gagamitin ko to mamaya. Balik sa manok, nang okay na, luto na at malambot na, ay hinango ko na muna yan upang palamigin. At habang pinapalamig ko pa sa kabilang cooking pan, naglagay na rin ako ng olive oil na may kasamang konting butter. Dito ay nagisa lamang ako ng katamtamang dami ng sibuyas na strips or pahaba yung pagkakagayat or pagkakahiwa. Yung sibuyas din na hindi kinakailangang sobra yung pagkakagisa. Nang okay na, pinatay ko muna yung apoy, lipat ulit muna ako rito sa manok dahil malamig na, hinimay-himay ko na ito. Yung pagkakahimay ko naman sa manok, hindi naman kinakailangan sobrang pinong-pino rin, yung katamtamang laki lang din. Nang tapos na ako, ininit ko lang ulit saglit yung sibuyas, saka naman inilagay ko na rito yung mga nahimay ng manok. Naglagay na rin ako ng mga pampalasa tulad ng paprika, chili powder, optional kung gusto lamang maanghang, paminta, garlic powder dahil hindi ako naglagay kanina kasabay sa pagisa ng sibuyas. At etong baharat or spices from Turkey pa ito, dala ng nanay, pang shawarma talaga ito, nilipat ko lang dito yung lalagyan. Kung wala nito ibang powdered seasoning ay okay lang. At eto yung pinaka-importante dito sa niluluto ko, ito yung red sumac. Sasabihan pa nila ako niya na put more and extra sumac. Medyo maasim yung lasa niya, dinadamihan ko talaga yung paglalagay dahil yun nga ang gusto nila. Sa mahinang apoy na lang ito habang hinahalo ng maayos at mabuti para lahat magkaroon ng lasa. Napansin nyo ba, halos lahat ng mga nilagay kong pampalasa ay kulay pula, paminta lang yata yung naiba. Tinikman ko nga, medyo kulang pa sa lasa, nagdagdag ako ng asin, ngunit itong lalagyan ay halos hindi naman maitaktak. Hinalo-halo ko lang ulit din yan at mga ilang minuto pa ay pinatay ko na rin yung apoy. Proceed naman ako sa paglalagay nitong naluto ng manok sa Arabic bread or kubus. Kada isang buong Arabic bread ay nilalagyan ko yan ng mayonnaise. Katamtamang dami lang din or pwede namang marami, depende sa mga gusto nila. Spread lang ng maayos hanggang sa halos buong tinapay ay malagyan. Kasunod na yung paglalagay ng manok, yung katamtamang dami, huwag masyadong tipirin. And then iro lamang yung tinapay or kubus hanggang sa masara. Ilalagay o ibabalot sa pinaghati-hati ko kaninang aluminum foil or kasgir. Depende na yan sa inyo, pwede namang sandwich paper lamang, pero dito ko nga inilalagay dahil papainitin ko to sa oven mamaya. Wait lang. Repeat the process lamang hanggang sa maubos yung manok or pangpalaman. Sa pagluluto or paggawa pala nitong shawarma, maraming paraan ha. Iba-iba, depende na yan sa kagustuhan ng mga amo, lalo na kung sila yung nasusunod. Nakasubok na rin ako gumawa rito or magluto ng shawarma dati na iginigisa lang yung manok. Hinahaluan ko ng bell peppers or capsicum. Lalagyan ng mga pampalasa at konting cooking cream. Tortilla bread ang gamit ko nun at hindi Arabic bread. Hinahaluan ko pa ngayon ng fries pagkatapos ay ilalagay sa shawaya. Natapos ko nang maibalot lahat, bali nakagawa lamang ako ng 8 piraso sa isang manok. Pero halos yung isa naman ay mabubusog ka na dahil medyo malaki naman. Ilalagay ko lamang yan sa preheated na oven. Mga 10 to 15 minutes lamang, huwag pa katagalan dahil titigas na yung kubos. Masarap kainin kapag medyo mainit pa. Medyo maasim nga lang dahil sa maraming sumak na nilalagay.